Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi ko napaghandaan ang sasabihin ni Isabela, kaya pati din ako ay bigla-bigla. Halos 1 minuto na, pero wala akong narinig na kahit anong salita mula kay Alfred. Maya-maya napaangat ang mukha si Isabela sa akin. "Mommy, where is Daddy Gio? Sabi mo, he is waiting for us. I miss him na, Mommy." Tila naiiyak na sambit naman ni Isabela. Tumayo naman si Alfred. Hindi ko kayang ipaliwanag ang intensidad ng sakit na lumatay sa kanyang mga mata. Alam kong nasaktan siya ng sobra. Si Gio ang kinagisnang ama ng aking anak at mahal na mahal ni Isabela ang kanyang Daddy Gio. Hindi ako masisisi ni Alfred kung bakit nagkaganito. Iniwanan niya ako pagkatapos niyang sabihin sa akin na ipalaglag ang ipinagbubuntis ko. Napaskwat ako para pantayan ang aking anak. Tatawagan ko na siya, baby. "I want my Daddy Gio. I want him, Mommy." Napaiyak na ito. Niyakap ko ang aking anak. Ilang araw na siyang nangungulila kay Daddy Gio niya. Kaya sobrang excited na siya dahil buong akala niya ang daddy niya ang naghihintay sa aming dalawa. Pero hindi naman pala ang inaasahan niyang Daddy Gio ang naabutan namin. Ramdam ko naman ang pagtitig ni Alfred sa akin pero nang napaangat ako ng tingin sa kanya, marahan siyang napabitaw na para bang may itinatago siya na ayaw kong makita. Pero umaalog ang kanyang balikat, tanda na umiiyak siya. Nasaktan din naman ako sa aking nakita. Kahit papaano, nasasaktan pa rin naman ako pag nakikita siyang nasasaktan. Pero pinilan niya ang ganito. Nagdesisyon siyang umalis noon na hindi man lang inaayos ang tungkol sa aming dalawa. Si Gio ang nandyan para sa akin. Si Gio ang nagligtas sa akin mula sa kahihiyan at sa mapanghusgang lipunan. Maya-maya lang, tumahan na rin ang anak ko. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bag para tawagan sana si Gio. Nang maunahan ako ni Gio, mabilis kong sinagot ang tawag niya. "Daddy, where are you?" Bigla akong nautal nang napatingin si Alfred sa akin. "I'm sorry, Mommy. Hindi natuloy ang flight ko dahil nagkaproblema bigla. Medyo masama ang panahon dito at ang hirap ng signal. But I am fine now. Nasa Pilipinas na ako bukas ng umaga." Ani nito sa kabilang linya. Hindi masyadong malinaw ang kanyang boses pero naiintindihan ko naman ang kanyang sinabi. Kinausap din sandali ni Gio si Isabela. Nang makausap nito si Gio, ay tila naintindihan naman ng anak ko. There is the connection between them na espesyal lang para sa kanilang dalawa. Sinong makapagsasabi na hindi sila tunay na mag-ama? Natapos din naman ng maayos ang dinner namin. Naging bibo na kasi muli si Isabela pagkatapos siyang kausapin ng Daddy Gio niya. Hindi na rin ako nagprotesta nang nagpresenta na si Alfred na siya na lang mismo ang kusang maghahatid sa amin ng anak ko. Bumalik na rin kasi ang magandang pakikitungo ni Isabela sa kanya at naging malambing muli si Isabela sa kanya. At saka masama din ang panahon. Isang malakas na ulan ang hindi ko inaasahan at medyo nahihirapan kami sa pagtawid dahil agad na bumaha rin. Kung alam ko lang na uulan ng ganito, sana yung Land Cruiser ko na lamang ang dinala ko. Ani naman ni Alfred. Napalingon naman siya sa akin. Hindi kasi makatawid ang kotseng dala niya dahil sa baha. Kanina pa siya naghahanap ng mas magandang ruta para tuluyan na kaming maihatid ni Isabela. Pagod na si Isabela at inaantok. Sa katunayan, nakapikit na ang mga mata nito habang nakakandong sa akin. Nasa passenger seat kami ng aking anak nakaupo. Pagod na ang anak ko, Alfred. Can you just find us a hotel to stay? At tatawagan ko na lang ang driver namin para magpasundo.
pag medyo huhupa na ang ulan at hindi na masyadong bumabaha. You want us to stay in a hotel? Hindi ka kasali. As na tinutukoy ko. Alfred, you can go. After mo kaming maihanap ng pansamantalang matutuluyan ng anak ko. Hindi na siya nagsalita pa. Pinaandar na niya ang kotse. Iniba naman niya ang ruta. Sa totoo lang, nakadaman na rin ako ng antok. Gusto ko na rin magpahinga sana. Bahagya akong naipikit ang aking mga mata. Habang nakasandal ako sa upuan ng kotse, naibok ako kaagad ito nang maramdaman ko ang paghinto ng kotse. Pinalinga ko ang aking mga mata sa labas. Sigurado ako na townhouse ito ni Alfred ang nakita ko. Bakit tayo nandito? Sabi ko, sa isang hotel kami tutuloy ng anak ko. Please Maureen, pareho tayong pagod ng tatlo. Hindi ako komportable na iwan ko lang kayo ng anak ko sa isang hotel. Pangako, iuuwi ko din kayo pag medyo huhupa na ang ulan. I just need a little rest. Hindi na ako nagreklamo sa sinabi ni Alfred. Wala na din saysay na kontrahin ko pa siya. Kailangan ko na din magpahinga. Nasa guest room kaming dalawa ni Isabela. Medyo tulog na rin sa Isabela nang linisan ko siya at pinalitan ng damit. Mabuti na lang at may baon akong laging damit ni Isabela. Pag-aalis ako kasama ang aking anak. Napatingin ako sa t-shirt at boxer ni Alfred na inihanda niya para sa akin. Ayaw ko man itong suotin, pero wala akong magagawa. Medyo basa ako at hindi ako makakatulog pag basa ang damit ko. Pagkatapos kong magbihis ay humiga agad ako sa tabi ng aking anak. Pero ilang minuto na ang nakakalipas ay hindi man lamang ako nakatulog. Bigla na lang nawala ang antok ko, kaya ngayon nakatanga ako habang nakatingin sa kisame. Ang daming pumapasok sa isip ko. Samot-sari na lang hanggang sa napaupo ako at napagpasyahan kong umalis sa kama. Nakaramdam ako na matinding uhaw, kaya napagpasyahan kong pumunta sa dining. Madalas ako dito noon, kaya nasanay na ako. Napatigil ako sa akmang pagpasok ko sa dining nang makita ko si Alfred na nakatayo sa medyo madilim na bahagi at may hawak siya na isang baso. Imbes na mapatuloy ako para gawin ang plano ko, natagpuan ko na lang ang aking sarili na humakbang papalapit kay Alfred. Ayaw kong gumawa ng ingay para hindi niya ako mapansin, pero napalingon na siya sa akin. Maureen, mahina niyang sambit sa aking pangalan. Umiinom ka ba, Alfred? Akala ko ba gusto mong magpahinga na? Pampaantok lang. Hindi ako makatulog. Maglalasing ka ba? Dahil tatawagan ko na lang ang driver. No, hindi ako maglalasing. Inilapag niya ang baso katabi sa bote ng alak. Namaya na ang katahimikan sa aming dalawa. Aalis na sana ako na nagsalita siya, kaya napahinto ako at napalingon sa kanya. Masakit, Maureen. Aniya sa napakalungkot na boses. Napakasakit. Na marinig mula sa anak ko na iba ang daddy niya at hindi ako bahagi ng kanyang pamilya. Tuluyan akong napaharap sa kanya. Lahat na nangyayaring ito, hindi sana mangyayari kung ginawa mo ang responsibilidad mo. Kung pinanagutan mo lang ang responsibilidad mo sa akin noon. Kung hindi mo sana ako iniwan, nalugmok, pagkatapos mong sabihin na ipalaglag ang ipinagbubuntis ko. Hindi sana magkakaganito ang lahat. Kung ano man ang nangyayari ngayon, iyon ay kasalanan mo. Hindi ko mapigilan ang aking sarili at lumabas na lang ang kinikimkim ko dito sa kaloob-looban ko. Kasalanan ko lahat? Oo, kasalanan mo lahat, Alfred. Sabi ko sa kanya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Kaya ang kapal na mukha mo. Para bumalik na lang, na parang walang nangyari at guluhin ang buhay naming dalawa ni Isabela at sirain ang pamilya namin ni Gio. 3 years? Almost 4 years kang nawala, Alfred. What do you expect sa pagbabalik mo, ha? Na naghihintay kami ng anak mo sa'yo? Pagkatapos mo siyang isipin na patayin? Maureen. And please, don't tell me na
Hindi mo sinasadya na sabihin sa akin ang bagay na yun. Dahil buhay ng anak ko ang nakasalalay. Hindi mo ako binalikan sa hotel nun. Alam mo bang iyak ako ng iyak nun? Takot na takot ako dahil kapag nalaman din ni Daddy ang kalagayan ko, maisipan din niyang ipalaglag ang anak ko katulad ng... Napatigil ako. Isang sekreto pala ang tungkol sa aking ama at kay Kia. Ilang oras ako naghintay na sana balikan mo ako. Ilang araw ako naghintay na sana tawagan mo ako. Pero ang mga yun ay hindi mo ginawa, Alfred. Kaya walang ibang sisisihin sa mga nangyari kundi ikaw lang. Napasumbat ako sa kanya. Naramdaman ko ang pamamasa ng aking mga mata. Naninikip na rin ang aking dibdib. Umaambon ang kanyang mga mata. Kita ko ang sakit sa kanyang mga mata habang nakatitig siya sa akin. Pinagsisihan ko ang lahat ng sinabi ko sa iyo ng araw na yun, Maureen. Hindi ako nakatulog. Inuusig ako ng konsensya ko. Naglasing ako. Kinabukasan, I wanted to apologize and explain everything to you. Wala akong sinayang na oras. Pinuntahan kita sa ospital. Pero hindi ako nakasingit sa oras mo. Masyado kang busy sa araw na yun dahil marami ka raw pasyente na nanganganak. Gusto kitang hintayin pero please stop. Napatulo na ang luha ko. Ayokong marinig ang kahit anong kasinungalingan mula sa iyo. Pinunasan ko ang mga luha ko. Hindi ako nagsisinungaling, Maureen. I wanted to explain. Please, pakinggan mo naman ang mga paliwanag ko. No, ayokong marinig ang mga paliwanag mo. Matigas na wika ko. I wanted to explain, Maureen. Bakit ayaw mo akong pakinggan? Napalakas na rin ang boses niya. Halata ang frustration sa kanyang boses. At anong saysay pa, Alfred? Kahit anong paliwanag mo, hindi na mababago ang katotohanan na may asawa na ako. Kaya ayaw kong bigyan ng dahilan ang sarili ko para maniwala na ito na minahal mo nga ako. Napaawang ang kanyang labi sa aking sinabi. Napatulo na naman ang luha ko. Si Gio ang nandito para sa akin noong mga panahon na yon. Malaki ang isinakripisyo niya para sa amin dalawa ni Isabela. And please, don't explain. Dahil ayaw kong magsisi kung bakit pumayag ako sa alok na kasal ni Gio. At hindi ko na lang sinunod ang nauna kong plano. Ayaw kong umasa na pwede pang maging tayo. Dahil hindi na tayo pwede, Alfred. Hindi ko kayang iwanan si Gio. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa akin, para sa amin ni Isabela, hindi ko siya kayang iwan. Tatalikuran ko na sana siya muli, pero bigla niya akong hinila kaya nakulong ako sa kanyang bisig. Pinilit kong kumawala sa kanya na nagawa ko naman, pero mabilis din ako na naisandal sa dingding. Iniharang niya ang kanyang kamay sa magkabilang gilid ko. Ano ba, Alfred? Ano bang ginagawa mo? Hindi mo siya kayang iwan? Paano naman ako, Maureen? Kung hindi mo siya kayang iwanan, then ako ang gagawa para iwan mo siya. Hindi ko mapigilan ang pinaghalong kaba at pagnanasa pagkatapos kong marinig ang tila nakakaakit na boses ni Alfred. Agad kong naramdaman ang kakaibang sensasyon na kay tagal na panahong hindi ko naramdaman. Pero kahit ano pa man ang nadarama ko ngayon, ay kailangan kong pigilan. Isang pagkakamali ang nadarama ko, kahit pa gustong gusto ito ng aking katawan. Akmang itutulak ko na si Alfred papalayo, dahil iba na ang epekto ng pagkakalapit naming dalawa. Nang bigla niyang inilapit ang kanyang ilong sa aking leeg, at marahas niyang inamoy. I will make you leave him. Wika nito sa kanya. Para na akong nabibinga sa sobrang lakas ng aking tibok ng puso ko. Parang tinatambol ang aking puso sa sobrang lakas ng tibok nito. Kasabay niyon ay ang panunuyo ng mga labi ko at ang panlalamig ng aking kamay. Alfred, pinilit kong kumawala mula sa pagkakaharang niya. Sinubukan ko siyang itulak pero para siyang pader na hindi ko matinag. Pakawalan mo ako, Alfred. Pinatigas ko ang aking boses kahit parang nanginginig na pati ang aking tuhod. Takot ako. Takot ako.
Hindi sa kanya, kundi sa aking sarili. Baka tuluyan itong bumigay at makagawa ako ng malaking kasalanan sa aking asawa. Sa kabila ng galit at tampo ko sa kanya, hindi ko lubos akalain na ganun pa rin ang epekto sa akin ni Alfred. Why would I do that? Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin. Pabigla niyang hinalikan ang aking leeg. Nanigas ako dahil sa sensasyon na dulot ng kanyang ginawa, kaya hindi ako makakilos. Hindi rin maikilos ang aking kamay para itulak sana siya. Nang nakaahon na ako sa pagkabigla, mabilis ko siyang itinulak papalayo. Kahit gustong gusto ko ang kanyang ginagawa sa aking katawan, bahagya siyang napalayo sa akin. Nang napaayos na siya sa pagkakatayo, isang malakas na sampal ang ginawa ko sa kanya. Nasapo niya ang pisngi niya na nasampal ko. Halata sa mukha niya ang sobrang pagkagulat. Napatulo ang luha ko na nakatingin sa kanya. Hindi ko gusto ang nangyayari sa akin. Gusto ko na siyang kalimutan. Gusto ko na siyang ialis sa aking sistema. Bakit ba kahirap gawin ang bagay na ito? Please, Alfred. Tumigil ka na. Hindi ito tama. Wala kang karapatan na gawin ito sa akin. Dahil may asawa na ako. At ang asawa ko lang ang may karapatan. Pinutol niya ang iba ko pang sasabihin nang mabilis na sinakop ng kanyang labi ang labi ko. Nagpupumiglas ako pero kalaunan. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na nakipagpalitan ng halik sa kanya. Hindi ko kasi nalabanan ang masarap na sensasyon na bumabalot sa akin. Napadaing ako nang ipasok niya ang kanyang dila sa loob ng aking bibig. Kaya naman napaungol ako. Please, gisingin mo ako mula sa kahibangang ito. Mahal na mahal kita, Maureen. Parang sasabog ang puso ko sa mga salitang kanyang binitawan. Ilang beses na rin naman niyang sinabi ang mga katagang ito. Pero puno ng damdamin ang mga katagang ito ngayon na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Please, Alfred, huwag mong gawin sa akin to. May halong pakiusap kong sambit dito. Ito ang sinasabi ng aking isip kahit ayaw makisama ng aking puso at katawan. Please. Napalayo siya sa akin. Halata ang pagkahabag sa kanyang mukha nang makita niya ang mga luha ko. Babanaag sa kanyang mga mata. Ang sobrang sakit habang nakatitig siya sa akin. Mali ito, Alfred. May asawa na ako. Please, layuan mo na ako. Layuan mo na kami ni Isabela. Hayaan mo na kami. Masaya na kami. Hindi mo ba nakikita yon? Sunod-sunod na wika ko sa kanya. You still love me? Sabihin mong mahal mo pa rin ako, Maureen. Hindi. Lakas loob kong tanggi kahit halata naman. Nagsisinungaling ka. Alam kong mahal mo pa rin ako hanggang ngayon. Ako pa rin, Maureen. Akin pa rin ang puso mo. Huwag kang magsisinungaling. Oo. Mahal pa rin kita. Pero mas mahal ko si Gio. Mas mahal ko ang anak ko. Mas mahal ko ang pamilyang pinuo namin ni Gio. Wika ako sa kanya. Habang sa kanyang mga mata ako nakatingin. Pinunasan ko ang mga luha ko. Humupa na ang ulan. Kung hindi mo kaya na ihatid kami ng anak ko papauwi, magpapasundo na lang ako sa driver namin. Humakbang ako para iwanan na siya. Kailangan na namin umalis ng aking anak. Dahil isang malaking pagkakamali na nandito kami sa puder ni Alfred. Lumipas ang ilang araw wala ng Alfred na nanggugulo sa aming dalawa ng anak ko. Siguro natamaan siya sa sinabi ko sa kanya nung huli naming pag-uusap. Sana nga ay tuluyan na niya akong patahimikin. Wala namang problema sa anak ko. Dahil ni minsan, hindi naman niya hinahanap si Alfred. Kasama ko ngayon si Nakia at Danaya sa isang coffee shop. Nagkita lang naman kaming 3 sandali. Ang weird talaga ng panaginip ko kagabi. Wika naman sa akin ni Danaya. Halata sa kanyang mukha ang sobrang pag-alala niya sa kanyang panaginip. Napanaginipan ko ang batang ako. May mga lalaki daw na kumuha sa akin. Tapos meron akong tinawag na kuya. Parang hindi panaginip. Parang totoong nangyari.
Alam mo, ang panaginip ay bahagi lang yan ng mga nasa isip natin sa buong araw. That's a fruit of your imagination. Wika naman ni Kia. Pero para talagang totoo nangyari eh. Pati nga yung takot na nadarama ko, ay naramdaman ko pa rin hanggang sa ngayon. Sinabi mo na ba to sa asawa mo? Tanong ko naman pagkatapos kong uminom ng cappuccino. Hindi ko pa nasabi sa kanya, at saka may problema ngayon ang mga de la Cuesta. Sa mga susunod na araw, ipapadala kami ni Axel sa ibang bansa hanggang sa matapos ang problema ni Gavin dito. Wala akong masyadong alam sa buong storya pero may kaaway yata na gustong sirain ang buhay ni Gavin. Wika naman ito. Naguguluhan nga din ako kung bakit nung isang araw, humingi ng pabor sa akin si Gavin na kunan ng blood sample si Miss Yoson para sa isang paternity test nang ipinagbubuntis nito. Sa pagkakaalam ko, kakambal si Miss Yoson sa asawa ni Gavin na si Faith. Isa ba ito sa problema ng kinakaharap ng mga de la Cuesta? Mabuti na lang at nandyan si Alfred para tulungan sila. Si Alfred? Kahit interesado ako ay mas pinili ko ang manahimik. Ano naman kaya ang ginagawa ni Alfred sa mga de la Cuesta? Sa pagkakaalam ko, galit si Alfred sa mga de la Cuesta. Bakit kaya ito tumutulong ngayon sa tulad ng sinabi ni Danaya? Pinag-uusapan muna namin sandali ang tungkol sa engagement party at kasal ni Kia. Bago kami nagpaalam sa isa't isa. Parang sinundo ng kanilang mga partners sina Kia at Danaya. Ako naman ay hindi masundo ni Gio. Mula nang bumalik si Gio ay palagi na lang siyang busy. Ito ang dahilan kaya pinayagan niya ako na magdala ng sarili kong kotse. Dahil wala na siyang oras para ihatid sundo pa ako. Ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano. At nang hindi maganda. Pero parang idinidistansya niya ang sarili niya sa amin ni Isabela. Ayaw man niyang ipahalata pero nararamdaman ko yun. O baka ako lang talaga ang nag-iisip ng ganito. Hindi lang siguro ako sanay na masyadong busy si Gio. Kasi lagi naman siyang may oras sa amin dalawa ni Isabela noon. Nung hindi pa bumabalik si Alfred. Uuwi ako agad pagkatapos ng 2 linggo. Wika ni Gio sa akin. Nag-iimpake siya ng kanyang gamit. Kailangan na naman niyang pumunta sa ibang bansa para sa isang negosyo. Maghihintay kami ni Isabela sa pagbabalik mo. Pamilya mo pa rin kami, Gio. Hindi ko mapigilang sambit sa kanya. Naiisip ko kasi na baka nag-aalala siya na babalikan ko si Alfred. Gayong ito naman ang totoong ama ni Isabela. Napatigil siya sa kanyang pag-iimpake at napatitig siya sa akin. Sinalubong ko naman ang kanyang mga titig. Salamat. Please, remember na mahal ko kayong dalawa ni Isabela. Kayo ang nagbigay ng buhay sa buhay ko. Pero kailangan kong tanggapin na pwede akong matalo. Kahit lalaban man ako. Aniya na umani ng kalituhan sa aking isipan. Anong laban ang sinasabi niya? Ang pagbabalik ba ni Alfred ang tinutukoy niya? Mananatili kami sa tabi mo, Gio. Buong sabi ko, gusto kong bigyan siya ng assurance. Ngumiti naman si Gio. Saka siya napadakwang sa akin at nalaki ang aking mga mata. Nang mabilis niyang kinitla ng halik ang mga labi ko. Maliban nung kasal naming dalawa, ito pa lang ang unang beses na hinalikan niya ako. Mag-usap tayo sa pagbabalik ko, Maureen. Aniya sa kanya hinawakan ang kanyang maleta at humakbang na siya palabas ng pintuan. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Samantala, pagkapasok ni Gio sa kanyang kotse, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan siya. I'll be gone for 2 weeks. Make sure, nagawa mo na pag-usapan natin habang wala ako. Kung hindi mo pa magawa ngayon, pasensyahan na lang tayo. Dahil sa pagbabalik ko, wala ka ng pagkakataon. Aniya sa kausap niya sa kabilang linya. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ng kausap. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Napasulyap siya muli sa bahay at mapait siyang napangiti. Sana, sa pagbalik ko, kaya niyo na.